Kamusta, mga ka-soundtrip? Sigurado akong pamilyar kayo sa kantang iyan. Sino ba namang hindi makakakilala sa boses at bagsik sa entablado ni Freddie Mercury at ng bandang Queen? Mula Bohemian Rhapsody, We Will Rock You hanggang sa Radio Gaga, ang musika nila ay naging soundtrack ng buhay ng maraming henerasyon. Pero teka, ano na nga bang nangyari sa Queen matapos ang pagpanaw ng kanilang iconic frontman? Kumusta na sila ngayon? Samahan ninyo ako at alamin natin ang kasalukuyang kabanata sa kwento ng isa sa pinakadakilang banda sa kasaysayan. Ang pagpanaw ni Freddie Mercury noong November 24, 1991 dahil sa komplikasyon mula sa AIDS ay isang malaking dagok hindi lang para sa mundo ng musika, kundi para na rin sa mga natitirang miyembro ng banda. Para sa marami, dito na nagtatapos ang kwento ng Queen. Paano nga naman nila itutuloy ang pagtugtog kung wala na ang kanilang boses at puso? Si John Deacon, ang kanilang tahimik pero napakagaling na bassist, ang pinakaapektado sa lahat. Matapos ang ilang huling proyekto tulad ng The Freddie Mercury Tribute Concert noong 1992 at ang pag-record ng huling kanta kasama si Freddie na No One But You, Only the Good Die Young noong 1997, tuluyan na siyang nagretiro sa music industry. Mula noon, hindi na siya naging aktibo sa anumang proyekto ng Queen at pinili niyang mamuhay ng pribado. Respetado naman ng kanyang mga kabanda ang kanyang desisyon, pero para sa gitaristang si Brian May at sa drummer na si Roger Taylor, hindi pa tapos ang musika. Naniniwala silang ang legacy ng Queen ay dapat magpatuloy para sa mga bagong henerasyon ng fans. Ang tanong, sino ang papalit sa sapatos na iniwan ni Freddie Mercury? Isang halos imposibleng misyon. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon sila ng ilang collaborations. Tumugtog sila kasama si Elton John at si George Michael sa tribute concert. Ngunit noong 2004, nagsimula ang isang bagong chapter nang makasama nila ang legendary singer na si Paul Rodgers, na kilala mula sa mga bandang Free at Bad Company. Nabuo ang proyektong Queen plus Paul Rodgers. Hindi nila tinawag ang sarili nila na Queen lang, bilang paggalang kay Freddie at John. Giit nila, si Paul Rodgers ay hindi kapalit ni Freddie. Isa siyang guest artist na nagbibigay interpretasyon sa mga kanta ng Queen sa sarili niyang paraan. Nag-tour sila sa buong mundo mula 2005 hanggang 2006 at nakapaglabas pa ng isang studio album noong 2008 na pinamagatang The Cosmos Rocks. Iba ang tunog, mas bluesy at hard rock na tatak ni Paul Rodgers. Maraming fans ang natuwa sa pagkakataong marinig muli ang mga kanta ng Queen ng live. Pero mayroon ding mga purista na hindi matanggap na iba ang kumakanta. Para sa kanila, si Freddie lang ang Queen. Maganda man ang naging samahan, naghiwalay din ng landas ang Queen at si Paul Rodgers noong 2009 sa maayos na paraan. Inamin ni Paul na mahirap talagang sundan ang yapak ng isang Freddie Mercury. At dito napapasok ang isang pangalan na marahil ay hindi inaasahan ng marami, Adam Lambert. Sino ba ang mag-aakala na ang isang contestant mula sa American Idol ang magiging susunod na boses na aangkla sa musika ng Queen? Noong 2009, sa finale ng American Idol, nag-perform si Adam Lambert kasama sina Brian May at Roger Taylor. Doon pa lang, kitang-kita na ang chemistry. Ang boses, ang stage presence, ang arogansya sa entablado na may kasamang ngiti. Mayroon siyang it factor na nagpaalala sa kanila kay Freddie, pero hindi ginagaya. Pagkatapos ng ilang guest performances, opisyal na nabuo ang Queen plus Adam Lambert noong 2011 at mula noon hindi na sila lumingon pa. Naging isang global phenomenon ang kanilang collaboration. Nakapag-sold out sila ng mga arena at stadium sa buong mundo mula North America, Europe, Asia hanggang Australia. Ang kanilang mga concert ay isang malaking selebrasyon ng musika ng Queen. Ano nga ba ang meron kay Adam Lambert na kinagat ng publiko? Una, ang kanyang vocal range ay pambihira. Kaya niyang abutin ang matataas na nota ng mga kanta ng Queen nang walang kahirap-hirap, pero may sarili siyang bagsak at estilo. Pangalawa, tulad ni Freddie, isa siyang A+ na performer. Alam niya kung paano hawakan ang audience. Hindi siya natatakot maging flamboyant at theatrical, mga katangiang esensyal sa pagiging frontman ng Queen. At ang pinaka-importante, mula sa simula pa lang, nilinaw ni Adam Lambert ang kanyang posisyon. I'm not here to replace Freddie Mercury. I'm here to celebrate him. Ang pagiging fan niya at ang kanyang respeto kay Freddie ay ramdam na ramdam sa bawat performance. Sa kanilang mga concert, laging may tribute para kay Freddie.
Minsan, ipinapakita nila ang video ni Freddie na kumakanta ng Love of My Life o Bohemian Rhapsody na para bang kasama pa rin nila ito sa entablado. Ito ang nagustuhan ng mga fans, lumaman o bago. Nakikita nila na ang legacy ni Freddie ay buhay na buhay. Dahil sa Queen plus Adam Lambert, muling nadiskubre ng mga bagong henerasyon ang ganda ng musika nila. Yung mga kabataan ngayon na nakikinig sa kanila sa Spotify, marahil unang narinig ang live version kasama si Adam. At dahil doon, bumabalik sila sa original recordings para pakinggan ang henyo ni Freddie. Maliban sa paglilibot, aktibo rin sina Brian May at Roger Taylor sa iba pang proyekto. Si Brian May, na isa ring astrophysicist, may doctorate siya sa astrophysics, ay abala sa kanyang mga advokasya para sa animal rights at sa stereoscopic photography. Si Roger Taylor naman ay patuloy na gumagawa ng sarili niyang musika. Pero ang pinakamalaking nagpasiklab muli sa Queen Fever sa buong mundo ay ang 2018 biographical film na Bohemian Rhapsody. Kahit may mga batikos ito sa historical accuracy, hindi maikakaila ang naging epekto nito. Naging blockbuster, hit ito sa buong mundo at nanalo ng 4 na Academy Awards, kabilang ang Best Actor para kay Rami Malek na gumanap bilang Freddie Mercury. Dahil sa pelikula, ang mga kanta ng Queen ay muling nanguna sa mga music charts. Ang Bohemian Rhapsody ay naging most streamed song mula sa 20th century. Milyon-milyong bagong fans ang naidagdag sa kanilang fanbase. Ang pelikula ay nagsilbing paalala kung gaano ka-talented, kakumplikado at ka-revolutionary si Freddie at ang buong banda. Kaya, kumusta na nga ba ang Queen ngayon? Masasabi nating mas buhay at mas malakas pa sila kaysa dati. Bagamat wala na si Freddie at nagretiro na si John, ang apoy na sinimulan nila ay patuloy na nagliliyab sa pamamagitan ni Brian May at Roger Taylor, kasama ang tulong ni Adam Lambert. Napatunayan nilang ang magandang musika ay walang katapusan. Ang Queen ay hindi na lang isang banda, isa na itong institusyon, isang legacy na patuloy na nagbibigay inspirasyon at saya sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kwento ng Queen ay isang testamento sa kapangyarihan ng musika, nalampasan ng panahon, trahedya at pagbabago. Hanggat may mga taong kumakanta ng We Are the Champions sa mga stadium o nagha-headbang sa Bohemian Rhapsody sa loob ng kotse, o umiiyak habang pinapakinggan ang Love of My Life, mananatiling buhay ang diwa ni Freddie Mercury at ng Queen. The show must go on at para sa Queen, walang duda, the show is still going on strong. Salamat sa panonood mga ka-Soundtrip. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at fan din kayo ng Queen, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng paborito ninyong Queen song sa ibaba at syempre, mag-subscribe na rin kayo sa channel para sa mas marami pang music stories. Hanggang sa muli,